Ang salarin ay ikaw mismo. Palayain mo ang mga hapon ngayon din sa kalagitnaan ng maingay at mausok na Metro Manila, kumalat ang balitang tila isang sunog na hindi maapula. Ang progreso ng ekonomiya ay biglang tumigil, at sa likod nito ay ang bulong-bulungan ng pakikialam ng China na nagdulot ng malaking pagkigla sa bansa. Dahil dito, sumiklab ang mga protesta mula sa Mendiola hanggang sa mga lansangan ng EDSA. Ano nga ba ang nangyayari? Ito ang buong kwento. Alas 5:47 ng umaga. Ang pamilyar na ugong ng tricycle at ang maagang busina ng mga jeepney sa labas ng aking kondo sa Bonifacio Global City, ESC, ay hindi ko na napansin. Ang gumising sa akin ay ang walang tigil na pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Kung karaniwang araw ito, pipiliin kong baliwalain ang tawag at bumalik sa pagtulog, lalo na't maulan ang umaga at masarap humiga. Pero iba ang kaba sa aking dibdib. Isang kakaibang bigat, tila babala ng isang masamang pangitain. Kinuha ko ang telepono at bumungad sa akin ang breaking news mula sa CNN Philippines. Daan-daang hapon, dinakip sa Santa Rosa, Laguna. Napabangon ako sa kama. Mabilis ang tibok ng puso ko, parang tambol sa kasagsagan ng ati-atihan. May mali. Binuksan ko ang telebisyon sa sala. Lahat ng channel, ABS-CBN, Yele, Lilima, ay isa ang laman ng balita. Sa screen, makikita ang aerial footage ng mga helicopter na umaaligid sa malawak na planta ng Toyota sa Santa Rosa. Sa ibaba, nakahilera ang mga itim na V ng NIE, National Bureau of Investigation, at mga van ng Bureau of Immigration. Para itong eksena sa isang pelikula tungkol sa terorismo, pero hindi terorista ang target. Ang reporter, na bakas ang pawis at kaba sa mukha, ay sumisigaw halos sa mikropono para marinig sa ingay ng paligid. Sa kasalukuyan, nasa 475 katao na ang dinakip ng mga otoridad at kinumpirmang 332 sa kanila ay mga Japanese nationals. Napasinghap ako. 332. Wala pa akong natatandaang ganito karaming hapon na inaresto ng sabay-sabay sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagbago ang anggulo ng kamera at ipinakita ang live footage mula sa gate ng pabrika. Nakita ko silang inilalabas, mga disente at kagalang-galang na empleyado, nakasuot ng uniforme ng kumpanya o di kaya'y business attire, ngunit ngayon ay nakaposas ang mga kamay. Isa-isa silang isinasakay sa mga bus na tila mga kriminal. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pagkalito. Isang lalaking nasa middle age ang sumigaw sa harap ng kamera habang hinihila ng ahente ng immigration. May valid working visa kami. Legal kaming nagtatrabaho dito. Bakit nyo ito ginagawa sa amin? Ang boses niya ay nanginginig, basag dahil sa halo-halong galit at takot. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang alaala ng 3 taon na ang nakakaraan. Si Sato Minoru. Isang mahusay na Japanese engineer na naging kliyente ko noong ako'y aktibo pa sa serbisyo bilang liaison. Ganitong-ganito ang nangyari. Walang pasabi, walang malinaw na dahilan, bigla na lang siyang dinampot sa isang raid. Hindi ko siya naipagtanggol noon. Sa huli, sa pilitan siyang pinadeport pabalik sa Japan, nawalay sa kanyang pamilya, at nasira ang kanyang pangarap. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdesisyon akong iwanan ang aking trabaho sa DIE. Ako'y nakadestino noon sa Manila bilang attach, at tuluyang magretiro bilang private consultant dito sa Pilipinas. Ayoko nang maging bahagi ng isang sistemang bulok at hindi makatarungan. Habang nagtitimpla ako ng kape, barako, para magising ang diwa ko, hindi ko maalis ang tingin sa DIE. Lumabas sa screen ang tagapagsalita ng Malacanang. Matigas ang kanyang tono. Ito ay simpleng pagpapatupad lamang ng batas. Bahagi ito ng kampanya laban sa mga illegal aliens. Hindi ako naniniwala. Kung visa violation lang, bakit bago magbukang liwayway? Bakit kailangan ng daan-daang ahente? Karamihan sa mga ito ay regular na empleyado ng malalaking kumpanya tulad ng Toyota at Panasonic, mga kumpanyang haligi ng industriya sa Laguna at Cavite. 20 taon na ako sa ganitong trabaho, alam ko ang amoy ng operasyong may halong politika. Tumulog muli ang cellphone ko. Mensahe mula kay Mark, ang dati kong kasamahan sa Via Embassy sa Manila. Luke, napanood mo ba? May kakaiba dito. Sobrang baho. Tinawagan ko siya agad. Mark, kalokohan ito. Alam nating dalawa na ang mga empleyado ng Toyota at Panasonic ay may pinakamahigpit na compliance sa mga visa.
Legal ang mga taong yan. Natahimik si Mark sa kabilang linya bago sumagot ng mahina. May nag-utos mula sa itaas, Luke. Ang ganitong kalaking operasyon, hindi ito plinano ng magdamag lang. Tiyak na may malaking tao sa likod nito. Pagkababa ng telepono, nakita ko ang reaksyon ng gobyerno ng Japan. Ang Japanese ambassador ay nagmamadaling pumunta sa Department of Foreign Affairs, (YE). Naglabas ng matinding pahayag ang Tokyo, tinatawag na hindi katanggap-tanggap ang trato sa kanilang mga mamamayan na matagal ng kaalyado ng Pilipinas. Maging ang gobernador ng Laguna ay nagsalita na rin sa balita, halatang problemado. Wala kaming alam dito. Ang Toyota at Panasonic ang bumubuhay sa ekonomiya ng probinsya namin. Nakakalungkot at nakakahiya ito. Kahit ang ilang senador na karaniwang tahimik ay nagpahayag ng pagkabahala. Pero may napansin akong kakaiba, ang mga karaniwang sumusuporta sa marahas na hakbang ng gobyerno ay siya pa ngayong tumututol. Tanghali na nang lalong lumalala ang sitwasyon. Naglabas ng joint statement ang Toyota Philippines at Panasonic, kung hindi masisiguro ang kaligtasan ng aming mga empleyado, mapipilitan kaming pag-aralan muli ang aming operasyon sa bansa. Napakabigat na banta nito. Sa balita, sinasabing nasa 20,000 direktang trabaho at hindi mabilang na maliliit na negosyo, mga karinderya, tricycle drivers, boarding houses, ang maapektuhan kung magsasara ang mga pabrika. Naalala ko ang sinabi ni Minoru noon, Luke, bakit ganito ang trato sa amin? Namumuhunan kami, nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, pero bakit parang mga kriminal ang tingin sa amin? Hindi ako nakasagot noon. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng manahimik. Kinabukasan, maagang-maaga akong nagmaneho patungong Maynila. Ang traffic sa SLEX ay hindi pa gaanong mabigat. Patungo ako sa opisina ng Bureau of Immigration sa Intramuros para kitain si Sarah Jones, isang kontak ko na pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Si Sarah ay mukhang pagod at balisa nang salubungin ko siya. Luke, magulo ang lahat, bulong niya habang naglalakad kami palayo sa mataong opisina patungo sa isang lumang kapihan sa loob ng Intramuros. Nakita ko ang listahan ng mga inaresto. Walang saysay. Karamihan sa kanila ay may valid SIAM-E visas at alien employment permits. Kung ganoon, bakit sila hinuli, tanong ko. Umiling si Sarah. Ang utos ay galing sa napakataas na posisyon. Sinasabing technical violations, mga maliliit na gusot sa papel na karaniwan ay multa lang o warning. Pero ginawa nilang dahilan para sa mass arrest. Kailangan ko makita ang listahan, Sarah. Nag-atubili siya pero kalaunan ay inilabas ang kanyang tablet. Hindi ko pwedeng ibigay ang copy, pero pwede mong tignan. Hinanap ko ang pangalang tumatakbo sa isip ko, Sato. Wala si Minoru dito, sabi ni Sarah. Pero may ibang Sato. Sato Sean. 28 anyos. Nanlamig ako. Sato Sean. Engineer sa Toyota Santa Rosa. Kilala mo ba? Napahawak ako sa noo ko. Kapatid siya ni Minoru. Noong dineport si Minoru, sinabi niya sa akin na ang kapatid niya ay nag-aaral sa VIA at nangangarap magtrabaho sa abroad. Nagpunta siya dito sa Pilipinas para sundan ang yapak ng kuya niya. At ngayon, pareho sila ng sinapit. Tila pinaglaruan ng tadhana ang pamilya Sato. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung pati ang kapatid niya ay bibigin ko. Luke, seryosong sabi ni Sarah. Hindi ito aksidente. Masyadong organisado. Ang mga dinampot ay mga key personnel, mga managers, engineers, technical experts. Parang tinarget talaga para pilayin ang operasyon ng mga kumpanya. Sinong may gawa nito? Hindi ko sigurado. Pero may naririnig akong pangalan sa Senado. Senator David Martin. Si Senator Martin. Isang makapangyarihang politiko na kilala sa kanyang nationalist stance kuno, pero maraming bali-balita tungkol sa kanyang yaman. Dati, suportado niya ang Japanese investments. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Kailangan kong makausap si Sean, desidido kong sabi. Nasa detention center sila sa Bikutan. Mahigpit ang seguridad. Pero susubukan kong gawa ng paraan para makapasok ka bilang legal consultant. Habang pabalik ako sa IIS, tinawagan ko si Jessica, isang matapang na investigative journalist ng isang kilalang dyaryo sa Pilipinas. Siya ang tipo ng reporter na hindi takot bumangga sa pader. Jessica, may alam ka ba kay Senador Martin?
Tumawa siya sa kabilang linya pero walang halong saya. Luke, yan din ang tinatrabaho ko ngayon. Ang baho ng galawan niya. Dati, love na love niya ang Japan. Ngayon, kung makabanat sa Japanese firms, akala mo mortal na kaaway. At alam mo ba kung sino ang laging kamiting niya? Sino? Isang lobbyist. Victor Zhang. Chinese-American pero malakas ang kapit sa mga pogo at Chinese businesses dito. Nagkita kami ni Jessica sa isang restaurant sa Makati. Ipinakita niya sa akin ang kanyang research. Si Victor Zhang, simula ni Jessica habang inaayos ang mga dokumento sa mesa. Ang trabaho niya ay sirain ang reputasyon ng mga kumpanyang kalaban ng kliyente niya. Noong 2018, tinarget niya ang mga Japanese firms sa Indonesia. Noong 2021 sa Thailand naman. Ngayon, dito sa Pilipinas. At ang mga kliyente niya? Mga kumpanyang gumagawa ng electric vehicles, at baterya mula sa China. Alam mo naman na mahigpit ang labanan ngayon sa automotive industry. Gustong pasukin ng Chinese EVs ang market ng Pilipinas, pero hawak ng Toyota at Mitsubishi ang tiwala ng mga Pilipino. Anong best way para makapasok? Sirain ang operasyon ng mga Hapon, dugtong ko. Tumpak. Binabayaran ni Zhang si Senador Martin para mag-ingay sa Senado tungkol sa national security risks, kuno ng mga Japanese tech, at pine pressure ang Bureau of Immigration na manghuli. Ang tawag sa operasyon, Operation Clean Slate. Isang malinis na pangalan para sa isang maruming laro. Ang ebidensya ni Jessica ay nagpapakita ng pattern. Tuwing magmi-meeting si Zhang at Senador Martin sa mga luxury hotel sa Pasay, kinabukasan ay may hearing sa Senado na bumabanat sa Japan. At may record din ng mga donasyon sa foundation ni Senador Martin na galing sa mga kumpanyang konektado kay Zhang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Luke. Yung magdidiin sa kanila sa korte. Bumisita ako sa detention center sa Bikutan kinabukasan. Ang init at siksikan ay hindi makatao. Doon ko nakita si Satoshi. Payat na siya at ang mga mata ay puno ng pagod. Nang malaman niyang kilala ko ang kuya niya, napaluha siya. Luke, sabi niya sa wikang Ingles na may halong Hapon. Wala kaming ginawang masama. Gusto lang naming magtrabaho. Ang kuya ko. Nasira ang buhay niya. Ayokong mangyari sa akin yon. Nangako ako sa kanya. Ilalabas kita dito, Sean. Pangako. Paglabas ko ng detention center, napansin kong may sumusunod sa akin. Isang itim na van. Sinubukan kong iligaw sila sa mga pasikot-sikot ng Parañaque, pero matyaga sila. Huminto ako sa parking lot ng isang mataong fast food chain. Isang malaking lalaki ang bumaba mula sa van. Amerikano, mukhang ex-military. Lumapit siya sa akin nang nakangiti, pero ang mga mata ay malamig. Mr. Harrison, bati niya. Tom Smith. Private security. Pwede ba tayong mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan, sabot ko. Look, mapanganib ang tinatahak mong landas. Ang mga kliyente ko. Gusto lang nilang magpahinga ka na. Isipin mo ang kaligtasan mo. At ni Satoshi. Baka may mangyaring masama sa kanya sa loob. Nagpantig ang tenga ko. Banta ba yan? Payo lang. Umuwi ka na at manahimik. Umalis sila pero alam kong simula pa lang iyon. Tinawagan ko agad si Jessica at Mark. Oras na. Ilabas na natin ang lahat. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ang dyaryo ni Jessica ay naglabas ng special report, mass arrest ng LA Hapon, planado ng isang senador Chinese lobbyist. Lahat ng detalye ay nandoon. Ang mga meeting logs, ang money trail mula sa mga Chinese companies patungo sa foundation ni Senador Martin, at ang plano ni Victor Zhang na monopolize ang e-market sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa Toyota at Panasonic. Agad na nag-viral ang balita sa social media. Ang mga Pilipino, na likas na maawain at galit sa pang-aapi, ay nagalit. Ang hashtag na Justice for Japanese Workers at Boycott Martin ay nag-trending worldwide. Napilitan ang Senado na magbukas ng investigasyon, hindi laban sa mga Hapon, kundi laban kay Senador Martin. Sa isang press conference, sinubukan ni Senador Martin na magpalusot. Para ito sa bayan. Proteksyon ito ng ating soberanya, sigaw niya.
Pero isang reporter ang nagtanong, Senador, totoo po bang tumanggap kayo ng 50 milyong piso mula kay Victor Zhang? Namutla ang senador. Hindi nakasagot. Nagkagulo ang press conference. Mabilis ang mga pangyayari. Dahil sa public pressure at ebidensyang inilabas namin, kumilos ang ombudsman at NRE. Si Victor Zhang ay naharang sa NRE habang tangkang tumakas patungong Hong Kong. Natagpuan sa laptop niya ang mga plano at listahan ng mga susunod na target. Si Senador Martin ay sinuspinde at kinasuhan ng plunder at graft. Ilang araw makalipas, pinalaya ang mga Japanese workers. Nasa labas ako ng gate ng bikutan nang lumabas si Sato Shun. Sinalubong siya ng kanyang ina na lumipad pa mula sa Tokyo. Ang yakap nila ay mahigpit, puno ng luha ng kaligayahan. Lumapit sa akin si Shun at yumuko ng malalim. Arigato gozaimasu, Lukisan. Tinapik ko siya sa balikat. Malaya ka na, Shun. Sa huli, nanumbalik ang operasyon ng mga pabrika sa Laguna. Bagamat may lamat na ang tiwala, pinatunayan ng mga Pilipino na hindi nila hahayaang maghari ang kasamaan at korupsyon. Habang nagmamaneho ako pabalik ng Maynila, tinatanaw ang paglubog ng araw sa Manila Bay, naramdaman ko ang gaan sa aking dibdib. Ang multo ni Sato Minoru ay maaari ng manahimik. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ang Pilipinas ay mananatiling bayan ng mga matatapang, at sa pagkakataong ito, nanalo ang katotohanan.